Basta pagkain ang usapan. Basta garantisadong masarap. Kahit pa nakapangingilabot sa ilan, kakasasiwan. Sadya bang matapang lang o adventurous talaga ang sikmura natin? May ilan ding ang kakaibang pagkain, tradisyonang maituturing. Ang dagang karaniwang peste kung ituring sa bahay o bukid man, pinandidirihan at pinangingilagan. Dahil sa katakot-takot na dala nitong sakit tulad ng rat bite fever at leptospirosis. Wow, takubong! Pwede raw imukbang? Hindi ba dadagain ng dibdib ng kakain yan? Anong klaseng daga ba yan at ligtas bang kainin? Bulate o uod na gumagapang sa buhangin sa Palawan. Okay nga ba lantakan? Pansit style? Manamis-namis po. Parang pusit po siya. Ang gumagapang na pansit na yan, for long life ba? O magiging peste sa tiyan? Mga kabuting biglang nagsusulputan sa siwang o bitak ng kahoy. Ligtas din bang kainin at di nakalalason? Hindi ko alam na nakakain pala to. Ang lasa raw nito, pangmalakasang karne ng baboy sa handaan. Sa tagal kong OFW, namimiss ko talaga yung kurakding. Napaka-special nito kasi seasonal siya. Mga exotic na pagkain, kadiri sa unang tingin. Pero, wagi daw ang lasa kapag natikman. Bunsod ba ito ng matinding gutom at kahirapan? Okay O sadyang sa pagkain, laging palaban si Juan? I wonder, kakasaka ba sa mga pagkaing yucky pero yummy? Sino ba naman ang di manghihilakbot kapag kaharap na ang nilalang na ito? Itim ang balahibo, may mahabang buntot, at tila nakikipaglabanan ng titig. Marami ang agad napapayak kapag nagkaroon ng close encounter dito. Habang ang iba agad-agad inuusig ang itinuturing na salot. Lalo ngayong ang mga ito rin ang sinisisi sa pagkalat ng nakamamatay na leptospirosis. Ang may sala raw, mga daga. Ang daga po ay kabilang sa mga mammals. Nasa pamilyang Rodentia o tinatawag na rodents. Dahil ang daga po ay mataas ang immunity nila para sa sakit na leptospirosis. Kaya sa ihi po sila nakukuha dahil mismong sakit nilang mga daga sila nagmumultiply. Sa datos ng Department of Health o DOH, umabot na sa mahigit 3,000 tao ang nagkaroon ng leptospirosis ngayong taon. Humigit kumulang 1,000 kaso naman ang itinaas ng bilang mula nang magsimula ang tag-ulan. Dahil ang mga daga, alam naman natin na sila ay nakatira sa mga estero, basurahan at saka sa mga ilalim ng drainage ng ating urban areas. Kaya nga, pag bumaha, nandun ang mga daga, nandun silang umihi sa tubig baha. Pero kung tutuusin, tayo rin ang may kasalanan kung bakit tayo madalas ngayong binabaha at napepeste ng mga daga. Pero kung may mga dagang pinangingilagan, meron din naman sadyang hinahanap. Kung marami ang dinadaga ang dibdib sa tuwing makakakita ng daga, ang kahuwander nating si Rosel na tubong San Fernando, Bukidnon, hindi kumakabog ang dibdib, kundi tila nagsisimula ng kumalamang sikmura. Dahil ang mga dagang halos isumpa na ng marami,
Wow! Ooh. Nilalantakan daw nila. Pero kalma lang mga ka-wonder, huwag magpanik, it's organic. Dahil lang say ni Rosel, iba naman daw ang ambaw o dagang bukid na nakasanayan na nilang kainin sa kinatatakutan at pinandidirihan nating daga. Malaki talaga yung kaibahan sa dagang bukid at dagang bahay. Dagang bukid, ito yung pinakamalinis na daga. Wala kaming sakit na makukuha dito dahil yung pagkain nila, lahat mga prutas, mga wild fruit, mga herbal. Malinis po ang mga dagang bukid. Kumpara po sa mga dagang bahay, sila ay scavenger ng mga basura. Espesyal raw ang paghahain ng binungugan ambaw o inihaw na daga sa kanilang tribong Tigwahanon. Isa sa mga Manobo indigenous group sa probinsya ng Bukidnon. Ang pag-iihaw raw kasi ng daga, tradisyong minanapan nila sa kanilang mga ninuno. Nakasanayan namin na ulam talaga. Ngayong araw, makikipaghagaran ulit si Rosel sa mga dagang bukid. Ang grupo ni Rosel, sugod kung sugod, mapalakaran at akyatan, laban kung laban. Meron talaga kaming tradisyonal na paraan sa paghuli ng ambaw. Kagaya ng paggawa ng bitag. Hindi ka pwedeng gawa lang ng bitad pag walang daanan talaga. Itong bitag namin, pag maabutan pa siya ng 24 hours, hindi na namin mapakinabangan dahil mabubulok na talaga siya. Paalala ng mga ka-wonder, iba yung pag-iingat pa rin ang kailangan sa panghuhuli ng mga hayop na tulad ng daga. Ayon sa animal expert na si Dr. Noel Manalo, kahit pa dagang bukid o ambaw, maaari pa rin magdulot ng sakit tulad ng leptospirosis at posible ring nagtataglay ang mga ito ng rabies. Kung tayo makakagat, ugaliin po nating magpa-inject pa din ng anti-rabies for safety po. Ito na yung daga. Tila naka-jackpot ang grupo ni Rosel sa mga nahuling ambaw. Ang kanilang mga nahuli agad kinatay at kinarne, nilinis ng mabuti. Saka isinalang sa nagbabagang apoy para madaling matanggal ang mga balahibo nito. Tanggal na siya. Pagkatapos timplahan ang karne ng daga, muli itong isinalang sa baga na parang inihaw na liempo. Malalaman namin kung maluto niya kasi yung dahon, siyempre parang masusunog na siya, maliit na lang ang matitira. Yun na talaga, mabango na siya, yun luto na. Pagkaraan ng ilang sandali sa ihawan, luto na raw ang binungugan ambaw o inihaw na dagang bukid. Sa kanilang kultura raw, ang pinakamatanda sa tribo ang maghihiwa at magpapamahagi ng mga parte ng ambaw. So mga ka-I-Wonder, tikman natin itong paa ng daga. Masarap talaga. Lalo na kapag sa daon talaga niluluto yung ambaw, masarap. Subuan ko itong pamangkin ko ng buto ng ambaw. Kasi ito yung pinakamasarap na part ng ambaw, yung buto talaga ng ambaw. Masasabi po natin na ang dagang bukid ay hindi po sa lahat ng pagkakataon ay ligtas pong kainin. Ngunit kung ito ay hindi maiiwasan, maaari po tayo mag-ingat dahil ito ay pwede maging transport route ng Leptospira bacteria. Lubhang napakadelikado, pwede tayong magkaroon ng sakit na leptospirosis. Para naman kina Rosel na nakalakihan na ang pagkain ng inihaw na daga, iba raw ang pakiramdam sa tuwing nakakakain ito. Pag kumakain kami ng dagang bukid o ambaw, nakapagbigay talaga ito ng lakas dahil yung ambaw, pinapaniwalaan namin na punong-puno ng protina. Nakapagbigay ng mahabang buhay. Peste o may pakinabang din, anuman ang turig natin sa mga daga. Mga nilalang pa rin itong sadyang may puwang sa ating kalikasan. Kapag may salo-salo ang pamilya o barkada man, hindi kumpleto ang handaan kung walang pansit.
laging present na itinuturing na pampahaba ng buhay. Pero may kakaibang pansit daw sa Palawan na laging sariwa at buhay na buhay bago lantakan. Gumagapang-gapang sa buhangin. Bilis ng kamay at lakas ng loob ang gamit para hulihin. Tila isang dangkal na bulate o uod ang itsura. Yan ang wakwak. Sa bayan ng Araceli sa Palawan, ang pambatong pansit hindi raw gawa sa mahahabang hibla ng noodles, kundi hinuhuli pa raw sa buhangin sa dalampasigan ng mangingisda at kawander nating si Tatay Lucibar. Panghuhuli raw talaga ng kuratsa, isang uri ng alimango ang pinagkakakitaan niya. Pero dahil matumal ang huli kapag low tide, sumasideline siya sa pangunguha ng wakwak. Elementary pa lang nung ako'y kasama ng lolo ko, yung pinapain pala namin na sa isda ay wakwak. Wakwak ang pangunahing pamain lang. Hanggang sa natuto ako manguha ng wakwak. Ang wakwak ay isang uri ng sandworm o mas kilala bilang peanut worm. Mahaba, manipis, malambot na parang gelatin. Mahirap mahuli dahil kasing kulay ng puting buhangin. Pinakaunahan na part ng body niya, humahaba yan eh. Yun ang lumalabas doon sa surface. Siya nang kukuha, mayroong mga tentacles yan, kumukuha siya ng mga pagkain niya. Potentially, magka-harbor din sila ng mga parasite or ibang organismo na maaring pumasok sa kanila dahil naninirahan sila sa natural environment. Sa pangunguha ng wakwak, kutsilyo at siksik o manipis na patpat ang dala ni Tatay Lucibar. Ganito paghukay oh. Siksik pala itong gamit natin pangkuha ng wakwak. Karaniwang lalim ng isang wakwak, abot hanggang siko lang ang lalim yan. Pang wakwak muna tayo. Ito kasi magandang hanap buhay ito pag taglakas. Makakasiguro ka ng ulam. Dapat daw kasi mabilis ang pagkuha ng kamay at pagtusok ng siksik. Madali raw kasing lumubog at magtago ang wakwak. Ito medyo maliit lang siya kasi bata pa siguro ito. Kapag siniswerte nga naman, umaabot daw ng kalahating timba ang wakwak na nahuhuli nila. Pagka malakas ang panahon, hindi kami makapagpangisda dun. Ano kami ng wakwak. Nung sa unay, pang-ulam lang, katagalan, binibenta na rin. At pagkatapos manghuli ng wakwak ni Tatay Lucibar, ang kanyang anak naman na si Stephanie ang toka sa pagluluto. Isa sa kanyang specialty, pansit na wakwak. Noong una po, naibahan talaga kaming kumain ng wakwak kasi para siyang uod yung mukha po ng wakwak. And then sabi po ni Papa, i-try nyo lang kung masarap. Tinry namin kumain ng wakwak and nasarapan po kami. So far po, wala namang incident po na masakit yung tiyan. Mabusisi ang paglilinis ng wakwak. Kailangan itong isa-isahin at hatiin sa gitna. Saka babaliktarin para matanggal ang dumi at buhangin sa loob nito. Ilagay na natin ang sibuyas, bawang, wakwak. Pagkatapos, igisa ang mga ricado. Wakwak na ang magsisilbing noodles na pansit. Lalagyan naman ng pampalasa. Toyo at paminta. Kapag kumulo na, ilalagay na ang oyster sauce at mga gulay. Luto na ang pansit na wakwak. Hindi naman po masyadong malat. Malambot pa talaga siya. Yan, maganda yung pagkaluto niya. Manamis-namis po. Malambot po siya, parang pusit po siya. Ang wakwak o sandworm, yummy ba or yucky? Yummy po. Ang wakwak ay mayaman sa protina. At ang klase ng protina nito ay maganda sa katawan. So wala naman siyang naitalang mga nakakalasong taglay. Para kay Stephanie at Tatay Lucibar, walang dudang yummy ang wakwak. Na hindi lang basta ulam kung hindi, nagtatawid sa kanila ng gutom kung matumal ang biyaya ng dagat.
Kasabay ng mga pagulan, nagsusulputan ang iba't ibang klaseng kabute. Tumutubo kahit hindi itanim at yumayabong kahit walang nag-aalaga. At sa dami ng uri nito, may isa raw na tumitindig sa sarap. Ginataan man o sisig, tiyak na nakakakiliti sa panlasa. Yan ang kabuteng kurakding o sikdot. Hep hep hep! Bago pa kayo magduda dyan, uunahan na namin kayo. Isang uri ng kabute ang kurakding o split gill mushroom na tumutubo sa mga tuyong puno o kahoy. Ang mga ganitong klase raw kasing kabute ay pwedeng kainin. So very tiny siya compared to siguro yung mga familiar na tayong mga edible na mushrooms. Kunyari yung oyster mushroom or yung paddy straw mushroom. Oo. Baka masyak pa kayo dyan ha. Huwag daw magulat at magtaka. Dahil meron din daw klase ng mga mushroom o kabute na nakakalason. Kaya mag-research muna at magdoble ingat. Pero dito sa mga poisonous na mushroom, parang na-activate lang yung component nila na poisonous pag na-ingest. Pag naka-interact siya noong whatever meron tayo sa stomach natin. Ang Bicolanong si Kuya Ian, paborito daw lutuin ang kurakding. Saan pa, kundi sa gata na may sangkatutak na sili. Nang umalis sa bansa para magtrabaho sa New Zealand, talagang hinahanap-hanap raw ng kanyang panlasa ang ginataang kurakding. Napaka-special nito kasi seasonal siya at common din na linuluto ng aming mga lola at lolo nung kami bata pa. Nang magbalik-bayan daw si Kuya Ian noong 2019, naghanap daw sila ng kanyang asawa na pwedeng pagtayuan ng pangarap nilang farm o nature camp. At sa bayan ng Lumban, sa Laguna, sila nakabili ng pwesto. Isa sa options namin yun talaga sa Bicol mag-farming, pero masyadong malayo, busy pa kami. I'm also working. Hindi namin mamamanage kung uuwi kami lagi sa Bicol. So dito na lang, medyo malapit-lapit, 2 hours away from Binyan. Ang heartthrob at this generation, matinee idol. Mag-iimbestiga para manguha at sampulan ang pagkasarap-sarap daw na kurakding o sikdot. Mga ka-wonder, ako nga pala, si Agent 009, aka Detective Empoy. Ang inyong detective, gumala na agad sa farm para manguha ng sikdot. Mukhang nakakarami na kami ha! Correct ang investigasyon. Maraming ang kurakding dito. Mga ka-wonder, medyo marami-rami na tayong nakuhang kurakding or sikdot. Siyempre pa, Kuya Ian, santo di diretso, siyempre sa kitchen! Okay. Kuya Ian, simulan na po natin ang pagluluto ng favorite yung dish nito. Alright. Okay, so una pong gagawin natin ay paghahaluin natin yung ingredients. Saka ilagay ang kaunting karne ng baboy. So hintayin lang po natin siyang kumulo. Ang star sangkap ng kurakding at pampalasang bagoong. Ngayon ihalo na po natin yung malunggay. Malunggay. Optional lang po ito. Burrito ko yung malunggay na yan. Tapos pwede mo nang ilagay yung finishing sili. Uy. Bro Emps, kailangan lang hintayin natin na magmantika yung tinuluto nating kurakding. Kasi yun ang signature ng Bicolano ginataan, nagmamantika. And just like that, luto na ang ginataang kurakding o sikdot. Kainan na! Tuloy-tuloy ang investigasyon mga ka-wonder. Ngayon, titikman natin kung talaga masarap ang kurakding ni Kuya Ian. The best! Sarap! Parang may ano siya. Parang Bicol Express nga na ano. Pero ibang tirada ano. Parang yun nga dahil mushroom. Wild kabute, kabuting ligaw na tumutubo na kung saan-saan. Yaki ba o yummy? Depende na yan sa luto at nasa kumain. Talagang enjoy to the max ang kagwapuhan ko.
Huwag ka nang kumontra, nangaano ka eh. Sa pag-iimbestiga at pangunguha ng kurakding o sikdot, Siguro yan, mga 100 pesos na yan. 100 pesos. Pero magkaiba po ito yung kurakding na to kaysa sa kurakding ng ampalaya. Ano ba? Hindi niyo po ang masyado kasi. Tara doon. I therefore conclude, correct na correct. Ang sabi-sabi nila, talagang pagkasarap-sarap ng ginataang kurakding. Masiram! Kaya pagkatapos sumakses ni Empoy sa pangunguha at pagsample ng ginataang kurakding, hindi tayo magpapakabog. Empoy, beke naman! Ma'am Su, kumuha ako ng mga kurakding para sa'yo. Siyempre, magluluto ka ng own version mo ng kurakding na sisig. This for you! Sa maniwala kayo o hindi, ang kurakding o sikdot, hindi man kaaya-aya sa unang tingin dahil sa kulubot nitong itsura, ginagamit naman itong sangkap sa mga lutuin sa iba't ibang bansa, gaya ng India, Indonesia at Mexico. Yung parang medyo similar din yung protein component niya with the meats. Kaya siya parang very good option for alternative option for meat. I wonder, ano-ano nga ba ang benepisyo ng kurakding o sikdot sa ating katawan? Ayon sa nutritionist na si Professor Lindsay Alvarez, ang kurakding o sikdot maituturing na superfood. Siksik at nag-uumapaw do kasi ito sa antioxidants gaya ng fiber, protein at carbohydrates na mainam pangontra sa iba't ibang uri ng sakit. Meron din siyang selenium at meron din siyang zinc na nagpapalakas ng ating immune system. Ngayong alam nyo na ang mga benepisyo ng pagkain ng kurakding o sikdot, tena sa kusina at magluto ng sariling version ko ng kurakding. So, isasangag muna natin tong ating kurakding. Saka iginisa sa bawang, luya at sibuyas. Lagyan na rin natin ng konting salt at konting paminta. Saka lagyan ng pampasarap na seasoning. Tapos, lagyan na natin ng konting sili. It's Tiki Man time! Ang texture lang ng ano niya is medyo maganet, magaspang, pero yung lasa, panalo! Sa bayan ni Juan, maraming pagkaing bahagi na ng ating kultura at tradisyon. Ang mga dagang bukid na kinatatakutan ng marami, abay pagkaing patok pala sa ilang katutubo nating kababayan. Ang wakwak o sandworm, pangmalakasan ang dating mula karagatan hanggang kusina. At ang kurakding o sikdot na napupulot lang sa tabi-tabi, superfood pa lang maituturing. Hindi man kaaya-aya sa unang tingin, tiyak namang nakabubusog din. Mga ka-Wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow niyo po ang social media accounts ng iWonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Paano po magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV? At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa iWonder!